Buni, isang sakit sa balat na dala ng fungal infection na tinatawag na tinea o dermatophytosis. Ang kondisyon na ito ay hindi man gaano kaseryoso, ngunit kadalasan nagdudulot ito ng stress at kabawasan ng kumpiyansa sa sarili dahil sa hindi kaaya-ayang itsura nito at nagdudulot ng sobrang pangangati sa balat. Kapag naapektuhan ng buni ang balat, nagkakaroon ito ng bilog na patsi-patsi, habang ang gilid na bahagi ay nagiging kulay pula o brown at mas nakaumbok kumpara sa gitna. Bukod pa dito, nagkakaroon din ito ng parang kaliskis at namumuti. Kaya ibabahagi ko naman sa inyo ang mga natural remedies at mga paraan para maiwasan at makontrol ang problema sa buni o fungal infection. Mga halamang gamot na pwedeng gamitin. Acapulco. Ang halamang Acapulco ay makikita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na mayroong iba't ibang pangalan, depende sa lugar. Tinatawag ito as bayabas-bayabasan, sunting sa Bisaya. Ang korte ng dahon nito ay pahaba na paoblong at namumulaklak ng kumpul-kumpul na kulay dilaw. Kilala ito sa katangian na mabisang panlaban sa mga fungal problems tulad ng buni, alipunga, an-an, hadhad, galis at kurikong, at iba pang mga sakit na dala ng fungi at bakterya. Isa rin ito sa 10 halamang gamot na aprobado at iniendorso ng Department of Health, at sa kasalukuyan, isa ang produkto na gawa sa Acapulco na panlaban sa fungal infection ang tinatangkilik ngayon sa market. At tungkol naman sa kung papaano ito ginagamit, gamit ang 8 hanggang 10 piraso ng dahon ng Acapulco, hugasan ng maigi, dikdikin hanggang sa magkatas, gamit ang pure na katas, pahiran ng apektadong bahagi gamit ang cotton swab. Gawin ito 2 beses sa isang araw sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo. At para maging epektibo, ugaliing maligo o hugasan ang apektadong bahagi bago applyan. Citronella. Ang citronella ay kadalasang napapagkamalan na tanglad. Mga paraan para makilala ang citronella. Una, ang amoy ng citronella ay parang amoy panglinis o kalinyada ng mga pabango, lotion at sabon, habang ang tanglad ay amoy pagkain at mas mild kumpara sa citronella. Pangalawa, ang kulay ng stem ng citronella ay may pagka-reddish. Pangatlo, mas malapad ang dahon ng citronella kumpara sa tanglad. Ang citronella ay kilala na isa sa ginagamit na pangunahing sangkap sa paggawa ng mga produkto na pangtaboy insekto tulad ng spray, lotion, sabon, mga essential oils, shampoo. At ayon sa ginawang pag-aaral sa citronella, ang langis na matatagpuan sa citronella ay nagtataglay ng malakas na antifungal effect, dahilan para makontrol ang buni at mga sakit na dala ng fungus. Tungkol naman sa paggamit ng citronella, kadalasan itong dinidikdik at pinapakuluan at ginagawang panglanggas o panghugas sa sugat at apektadong bahagi ng katawan. Pero para sa mas mabisa na paraan at available kahit anong oras, or para ma-preserve natin ang citronella, ituturo ko sa inyo ang paraan. So, gamit lang ang 3 hanggang 5 tasa
na tinadtad na citronella, dikdikin hanggang sa magkatas, haluan ng pure coconut oil. Ang coconut oil ay isa ding powerful na antifungal at mayroon din itong antimicrobial properties. At ang maganda pa sa coconut oil, magsisilbi din ito as natural moisturizer at nakakatulong sa mabilis na paghilom ng sugat at nakakatulong din ito para maiwasan ang skin irritation. Soothing din ito sa skin. So, ihalo lang natin ang 2 tasa na pure coconut oil. Lagyan ng malinis na tela ang takip para maiwasang pasukin ng tubig ang mixture. At takpan ng maigi. Gamit ang kaldero. Lagyan ng 5 tasang tubig. Lagyan ng patungan. At isalang ng 30 to 40 minutes sa pinakamahinang apoy o temperature. Palamigin at ilagay sa malinis, may takip at na-sterilize na garapon o bote at ilagay sa area na hindi naaarawan. At tungkol naman sa kung paano gamitin ang citronella oil, ipahid lang ang citronella oil sa apektadong bahagi ng 3 beses sa isang araw sa loob ng 3 linggo. Maaari din itong gamitin pang taboy lamok. Luyang dilaw. Ang luyang dilaw ay isa rin sa madalas ginagamit sa mga fungal infections at matagal na rin itong ginagamit sa iba't ibang bansa. Marami na rin ang mga naisagawang pag-aaral tungkol dito. At epektibong remedyo rin ito para maibsan ang pangangati ng balat. At tungkol naman sa paggamit ng luyang dilaw, so gamit ang sariwang luyang dilaw, dikdikin at itapal sa affected area. Maaari ding gumamit ng turmeric powder, haluan ng kaunting tubig o coconut oil, gawing paste, at ipahid sa apektadong bahagi 2 beses sa isang araw o hanggang sa gumaling ang buni. Oregano. Ang oregano ay kilala na mabisang halamang gamot sa maraming sakit. Kasama na nga dito ang buni or mga fungal disease. Kaya dapat hindi nawawala ang oregano sa ating mga garden. Marami itong gamit at benepisyo. Plus, madali lang itong palaguin at easy to maintain. Maaring ipahid ang katas ng oregano sa apektadong bahagi. Pwede rin itong haluan ng coconut oil para mas mabisa at para ma-preserve. Bawang. Ang bawang ay ang pinakakilala na epektibong remedy para sa mga fungal disease. Gamit ang 2 hanggang 3 butil ng bawang, dikdikin at ipahid or itapal sa affected area 2 to 3 times a day hanggang sa tuluyang gumaling. Maaari ding gumamit ng garlic powder kapag walang sariwa, gawing paste. So, pwedeng haluan ng tubig, pwede rin ang coconut oil. Pwede rin ang paminta. Ang paminta ay mabilis makontrol ang bakterya at fungi at isa sa pinakamabisa makarelieve ng pangangati. Pwede rin ang ikmo or BT leaf. Epektibong pangtapal ang dahon ng ikmo para sa mga buni or mga fungal disease. Pwede rin gamitin ang alugbati. Gawing paste ang dahon at i-apply sa apektadong bahagi. Pwede rin ang malvarosa. Maliban sa mga halamang gamot, may mga kailangan tayong gawin para maiwasan ang pagpabalik-balik ng buni. So, number 1, ugaliing maligo araw-araw at maging malinis sa katawan. Pangalawa, patuyuing maigi ang katawan kada pagkatapos maligo o maghugas. Pangatlo, iwasan ang pagkakamot. Maaaring gumamit ng guwantes lalo na sa gabi
para maiwasan ang skin irritation at pagkalat ng impeksyon o buni. Pang-apat, panatilihing malinis ang mga ginagamit sa araw-araw katulad ng tuwalya, sapin sa kama, unan, tsinelas at iba pa. Mag-disinfect sa paligid at ipatuyo sa araw o init ang mga damit o gamit kapag naglalaba. Panglima, ugaliing magtsinelas sa loob ng bahay upang maiwasan ang pagkalat ng fungi. Pang-anim, i-moisturize ang balat araw-araw para maiwasan ang pag-dry dahil kapag dry ang balat ay prone ito sa skin irritation at infection. Muli, ang layunin ng video na ito ay pang-informational at hindi ito pamalit sa ating mga medical experts advice and treatment at mas pinapayo pa rin ang pagpakonsulta bago tayo mag-self-medicate at sana kahit papano ang video na ito ay makatulong sa inyo o makapagbigay sa inyo ng idea. At inaanyayahan ko rin kayo na mag-participate, magmalasakit sa ating paligid, reduce, reuse, and recycle para kahit papano makabawas tayo ng plastic waste, makatulong sa Mother Earth. So maraming salamat sa panunood and may God bless us all.